makikita ninyo ang political will mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan po yung mga mabibigat na kaso tulad po nito na missing sa Bungeros. Other than yung mga issue sa flood control. Nakita ninyo po? Tapos ang tawag ng mga critics, lalo na mga DDS sa ating Pangulo, bangag daw at saka weak leader. Nakita ninyo ang minamaliit ninyong Pangulo? Pero si Gregson Barreto pala po, na nauna nang sinabit dito sa missing sa Bungeros. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ang daming ganap ngayon. Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga ganap? Indicted na po si Atong Ang sa issue ng missing sa Bungeros. So makikita ninyo ang minamaliit na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panahon, mga kababayan, napapanagot yung mga big personalities na nakalusot during the previous administration. Yung mga missing sa Bungeros po, nangyari sa panahon ni Digong. Walang nangyari. Pero ngayon mga kababayan, ito na yung mga developments ng balita. Ayan sabi dito sa balita ng Inquirer, government prosecutors have indicted businessman Charlie Atong Ang and 21 others for the deaths of several Sabungeros. Sa press statement na pinalabas mga kababayan ng Department of Justice, it is stated that Ang is facing 10 counts of kidnapping with homicide and 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Kasama sa mga co-accused ang 15 mga policemen sa kasong homicide, kidnapping with homicide. Kasama sa 51 na co-accused yung 15 mga police. While for kidnapping with serious illegal detention, Ang has 9 co-accused plus several John Does and Jane Does. So ito yung mga co-accused mga kababayan ni Atong Ang. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Rogelio Borican, Junior Rodilio Anigig, Gisren Mahilom, Mark Sabala, Ronquillo Anding, mga polis na sina Joey Encarnacion, Aaron Cabillan, Michael Claveria, Mark Anthony Manrique, Anderson Abari, Edmond Muñoz, Alfredo Andres, Police Major Philip Armidilla, Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Arturo de la Cruz, Farby de la Cruz, Police Corporal Angel Martin, Eman Falle, Julius Comolon, and Police Master Sergeant Trinan Fulgencio. For kidnapping with serious illegal detention, ang co-accused are the following: Orapa, Claveria, Anigig, Borican, Andres, Armidilla, Encarnacion, Cabillan, and several John Does who have yet to be identified. So a total of 26 information charge sheet shall be filed in 3 courts. Sa Regional Trial Court ng Lipa City in Batangas, Santa Cruz, Laguna, at saka sa San Pablo, Laguna po. The resolution stated that it was firmly established that Ang, also known as Boss AA, exercised command responsibility in active inducement over the abduction operations. Lumalabas sa records that all orders to apprehend cheating sa Bungeros emanated from Ang. Sabi po sa resolution. So ito ay base sa naging testimony ni Jolie Patidungan na nagturo kay Ang bilang siyang nag-utos sa pagkawala ng mga missing sa Bungeros. Diba, mga kababayan, makikita ninyo ang political will mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan po yung mga mabibigat na kaso tulad po nito na missing sa Bungeros. Other than yung mga issue sa flood control. Nakita ninyo po? Tapos ang tawag ng mga critics, lalo na mga DDS sa ating Pangulo, bangag daw at saka weak leader.
Nakita ninyo ang minamaliit ninyong Pangulo? Pero si Gretchen Barreto pala po, na nauna nang sinabit dito sa missing sa Bungeros, dinismiss ng DOJ po yung reklamo laban kay Gretchen Barreto in others. So sabi dito sa balita ng GMA News Online, the Department of Justice has dismissed the complaint against Gretchen Barreto and others in connection with the missing sa Bungeros. Sabi ng panel ng prosecutors, yung mga ebidensya laban kay Gretchen against the so-called pitmaster Alpha Group which Barreto was alleged to be a part of is speculative and are uncorroborated. The Patidungan brothers merely alleged that these persons attended meetings where decisions were supposedly made to punish cheating sa Bungeros. Allegation lang daw po, speculations at walang matibay na ebidensya, uncorroborated kasi po. There is no showing that they gave direct orders, participated in logistics, or had abductions. So sabi po ng panel ng mga prosecutors that even if Barreto and others were present during the meetings where crime is discussed, it does not amount to conspiracy unless there is proof of intent and participation. Kaya sabi po ng panel, the complaint against the group should be dismissed for lack of merit without prejudice should future evidence arise linking them directly to the unlawful detentions. Kaya natuwa naman po yung kampo ni Gretchen Barreto at nagpalabas na rin po ng statement ng yung kanyang abogado. So ito yung statement ni Attorney Alma Malyonga. As Miss Gretchen Barreto had steadfastly maintained, sabi po niya, there is no truth to the accusations against her. She played no part in the case of the missing sa Bungeros. Thankfully, the Department of Justice agreed. Sabi po niya, Ms. Barreto is grateful to all those who expressed their support and who stood by her throughout her ordeal. Sabi po ni Attorney Malyonga. So makikita po natin ang resolve ng ating administrasyon na papanagutin ang mga nagkasala. Di ba po, mga kababayan, nung panahon ni Digong po, namamayagpag yung mga ganitong uri ng mga krimen. So ito yung patunay na ang ating Pangulo is not a weak leader. Tulad mga kababayan ng sinasabi ng kanyang mga critics, lalo na ng mga DDS. So alimbawa nakulong si Atong Ang o ilan na po na mga big personalities ang diniliber sa kulungan ng Marcos administration. Una mga kababayan, si Pacquiao. Diba? Na hindi mapanagot, mapanapanagot ng previous administration kasi barkada, spiritual advisor pa si Pacquiao. Diba? Nakulong. Inarap mga kababayan sa batas para mabigyan ng due process. Due process ang importante rito. Iarap sa hustisya. So nangyari kay Pacquiao, mga kababayan. Then yung dating Pangulong Digong, diniliber mga kababayan sa Dahig. Then si Tebes, nahuli mga kababayan. Then si Alice Goo, Tarlac Mayor, na sentensya na po, life sentence po for human trafficking. You see, namayagpag sa panahon ni Digong. Ngayon, namumuro si Bato, nagtatago na si Bato. At ang latest na balita, pati si Bongo daw, si Abayalde. Malamang sila na yung susunod. Yan, sabi ni Trillanes, Bongo Abayalde could be next for ICC warrants. Yan yung report ng Billionaire News Channel. Sabi ni Trillanes sa interview mga kababayan ng Billionaire News Channel, the ICC is likely to issue up to 4 warrants naming Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, Go and Abayalde as the most probable targets. Eventually, probably at most 4 will be issued, including Bongo and Abayalde, sabi po ni Trillanes. The ICC is only interested in the most responsible,
They're not really after even the mid-level operator. So, the warrant will be narrowed down, sabi po ni Trillanes. So yun mga kababayan, yung mga mainit na balita ngayon. Kaya yung mga nagsasabi na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, weak leader, kuting, di tawagin lang ninyong weak leader, kuting, yung ating Pangulo. At your own risk. O diba? Mga kababayan, siya lang ang nakagawa nito. Mga kababayan, yung tinatawag ninyong weak leader. Mga big personalities ang kanyang pinapakulong. Kaya, sige lang, kansyawan ninyo ang ating Pangulong Bangag. O diba? Mga kababayan, ngayon nga, napahiya mga kababayan yung mga critics niya. Bakit nandiyan Mr. Maravillas? Tingnan naman ninyo itong balita kahapon, no? President Ferdinand Marcos Jr. directs the Congress to prioritize passage of 4 proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or Cadena Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. O diba, mga kababayan? Ano kayo ngayon? O diba napahiya kayo? Kaya tama itong pinalabas mga kababayan na statement, column ni Professor Antonio Contreras. Sabi niya po, BBM just pulled the rug from under the country's elite political blocks by suddenly embracing the reform agenda long claimed by liberal progressives. And the reaction has been telling. The militant left is stunned. Nato Reyes in particular has been unusually petulant, insisting that their camp rightfully owns the progressive agenda, even as he tries to diminish BBM's move as shallow, performative, or too late. But the very need to downplay it reveals how destabilizing the shift has been for them. Hindi nila inaasahan na isusulong ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O diba? Naging irrelevant na sila mga kababayan. Assuming kasi kayo, in-underestimate ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang tingin ninyo sa mga Marcos Borges. Dynasty, Borges, kung ano-ano pang bansag. Hindi ganon ang pamilya Marcos tulad ng inyong iniisip. Hindi po makasarili ang pamilya Marcos. Ang gusto ng ating Pangulo, ayusin ang ating bansa. Assuming kasi kayo na kayo na lang ang mga matitino. Na ang katotohanan po, baliktad, hindi man po kayo matino. Ano ba? Kayo nga yung nanggulo sa ating bansa. Kung hindi ninyo ginulo yung ating bansa noong panahon ng tatay ng ating Pangulo, baka hindi tayo nalampasan ng ating mga kalapit-bahay na bansa tulad ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, na dati yung Vietnam tinutulungan lang natin. Ano ba? Ginulo ninyo. Ngayon naman yung mga Duterte yung nanggugulo kasi ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulo para may rason silang bumalik. Diba? Hindi mangyayari yan na mga pangarap ninyong masasama. Kaya sabi ni Professor Antonio Contreras, let's be clear niya. And with all due respect to many of my pundit friends, this is not the act of a weakened president scrambling to regain ground. This is a political masterstroke by someone many have consistently underestimated. Yun nga yung sinasabi natin In-underestimate ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos bilang weak leader, bangag weak leader. Saan nga nakakitang weak leader? Nakagawa nito. Siya lang ang nakagawa nito mga kababayan. Pinakang malalaking pangalan sa politika at sa negosyo. Pinananagot niya. Basta't nakagawa ng kasalanan mga kababayan, pinapanagot niya. Di ba? Yung kinikilala ninyong strong leader, si Digong, diniliber niya sa dahig. Ngayon, yung ganyang chief implementor ng tukang, nagtatago na. Susunod na
Dadamputin na po mga kababayan. Nakalabas na daw yung warrant of arrest. Mismo nang nagsasalita si Harry Roque, huwag ka niyang pahuhuli. Pati si Robin Padilla nag-advise, huwag ka niyang susurrender sa foreign power. Si Harry Roque, huwag ka niyang pakikidnap. Ganun pa rin yung narrative ninyo. Yes, sabi ni Professor Contreras, while critics cling to outdated narratives of BBM as passive or adrift, he has once again disrupted the political map, redrawing alliances, confusing entrenched factions, and forcing ideological camps to negotiate space they thought they monopolized. This move does not signal weakness. It signals initiative. It signals leverage. And it forces everyone, especially the militant left, to confront the uncomfortable truth that BBM is not yet done in going out. When your opponents are stunned, sulking, and scrambling to redefine the moment, that is when you know the game has shifted. Tama! Hindi ninyo maulaan kung anong susunod na hakbang ng ating Pangulo. Siya kayo sa mga pinagagawa ng ating Pangulo. So, malayo at malabo sa gusto ninyong paniwalaan ng mga tao ng ating Pangulo hindi nasa tamang pag-iisip, bangag. Ba? President Bongbong Marcos is a political genius. Kaya lang, hindi siya mayabang tulad ng dating Pangulong Digong. Tahimik lang siya na nagtatrabaho. Di ba? At ngayon, siya kayo. Hindi kayo makapaniwala sa kanyang mga suksok ng baraha. Di ba? Yan, pati yung Party List System Reform Act, sinusulong niya. Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, yung mag-iimbestiga po sa mga pangungurakot, pamalit dito sa ICI. Kasi di ba, yun naman ang gusto ninyo. Hindi kayo kumbinsido na mahina walang ngipin niya yung ICI. O di sinulong ng ating Pangulo ang Independent People's Commission Act. At saka ito napaka-importante. Tama na ang negosyo sa Kongreso, Party List System Reform, pinaprioritize ni PBBM sa Kongreso. Kasi ang nangyari, yung mga party list representatives, imbis yung mga marginalized yung nakaupo, mga big-time contractors, at mga mayayamang negosyante. Di ba po? Pinagsamantalahan, mga kababayan, yung party list system, yung batas. Kaya pinapareforma ng ating Pangulong Bongbong. Ayusin niya ninyo yan. So makikita natin, ito talaga po ang political leadership na hinihingi ng ating panahon. Proactive siya, hindi reactive. So makikita natin, siya talaga po ang nangunguna para sa reforma, transparency, and accountability. Hindi po nagpapaurong yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang nagbubukas para sa mas malinis na governance, pamamahala. So makikita natin mga kababayan, ang 4 na priority bills na to, hindi lang siya listahan. Ito yung malinaw po na patunay na inuuna ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang interes ng ating bayan. Sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makikita natin po ang tunay na political will sa kanya. Unahin yung reforma, ayusin yung sistema, at gawing mas patas ang politika po para sa ordinaryong Pilipino. Sinusulong niya itong reforma sa party list system kasi pinasok na po ng mga contractors, big-time businessmen and contractors para isulong ang kanilang negosyo at interes. Pinagsamantalan po yung party list system natin. So malayo po ang nararating kapag may malinaw na direksyon. So sa pagtutulak ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa anti-dynasty law, party list reform at Kadena Act, pinapakita lamang po niya na seryoso siya po
para sa long-term reform sa ating bansa na magbubukas po sa bagong standard sa governance. Yan ang malinaw, mga kababayan. Kaya sila, mga kababayan, ang isulong ito ng ating Pangulo kahapon. Kaya maganda yung mga reactions ng mga tao. I believe that the anti-dynasty, when became law, would be the greatest political legacy of this administration. Sabi ni Lionel Andoyo, this is not about Duterte and PBBM. This is all about a genuine reform to our political landscape. Sana maipasa to PBBM. This could be your best legacy soon. Sabi ni Riz San Juan, these are defining legacy bills, praying and hoping for PBBM success in posing and prioritizing these game-changing bills. May the senators and congressmen cooperate and do their part in enacting this into laws. Then I could worry less for our country, my sons and grandchildren. Sabi ni John Federico, redeem yourself, Mr. President. It will serve as your legacy if all of these measures will be enacted into law. O, di ba? Ano kayo ngayon, mga critics ng ating Pangulo? Tamimi kayo ngayon. Yan kasi masyado kayong judgmental pagdating sa ating Pangulo. Ikitang-kita po, ibang-iba ang pinapakitang leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na try po nito o magnegosyo, mag-message na lang po kayo sa amin, sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Yung hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Life with Auntie M, click subscribe po ninyo. At kung napulutan ninyo ng aral, ito pong ating mga contents dito sa YouTube, paki-share naman po ninyo sa inyong mga kakilala. Life with Auntie M. Ako po si Dante Maravillas. Lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.